Ito na nga mga lods ang matagal na nating hinihintay. Ang new chapter ng manhwa na The Beginning After the End ay lumabas na mga lods, kaya wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsisimula ang chapter mga lods sa tirik na araw sa langit mga lods, sa kagubatan, sa kampo ng mga Decathian soldiers. Makikita natin si Arthur nakausap si Lena A. Maris, head ng Southeastern Unit sa Eleanor, na para bang may pinag-uutos si Arthur sa kanya. Ang mga sundalo ay nakabantay sa isang kubol na tila may barrier spell. Sa loob naman, makikita natin na sumisigaw si Stefan na nagigising na. Sumisigaw siya at hinahanap ang kanyang brasong nawawala. At nagtanong kung sino ang tao sa paligid habang nakagapo siya sa isang upuan mga lods. Biglang pumasok na si Arthur sa loob ng kubol, hinawi ang kortina. Si Stefan naman ay natigilan sa pagpasok ni Arthur sa kubol. Mga lods, kanang braso pala ang naputol kay Stefan. Si Stefan ay galit na sinabi kay Arthur na kung ikaw ay isang primitive beast, alam mo naman ang ikakabuti mo. Dalian mo at pakawalan mo ako dito sa pagkakatali. Hindi niyo ba ako kilala? Ako ay isang kasapi ng maharlikang pamilya, ang Vale family at habang nagsasalita si Stefan, ay sinampal siya ni Arthur. Lagtik talaga ang sampal mga lods. Kitang-kita naman sa reaksyon ng pagmumukha ni Stefan. Makatapos sa malakas na sampal ay kinanong ni Stefan si Arthur ng kung bakit niya siya sinampal at tinanong niya kung sino nga ba siya. Naiinis si Arthur. Mahigpit na sinakal si Stefan at sinabing, nakakaunawa ka naman siguro ng sitwasyon mo, hindi ba? At alam mo din naman ang bigat ng sitwasyon mo, hindi ba? Itinaas ni Arthur ang kaliwang braso at nag-charge ng isang lightning magic. Iniipon sa palad habang mahigpit na sakal-sakal si Stefan. Habang hirap na napasigaw na nga lang si Stefan ng, bitawan mo ako! Papalapit na kay Stefan ang palad ni Arthur na may lightning magic at takot na takot si Stefan habang sinasabi na, anong gagawin mo sa akin, ha? Habang naghahanda na si Arthur na i-torture si Stefan para magsalita ay naalala niya ang mga sinabi ni Agrona na mukhang sa tingin ko na hindi naman patas na umarte na parang mas maganda ang panig mo kisa sa panig ko. Hindi ba Arthur? Na-freeze na nga lamang si Arthur ng a little bit moment. Sa isip pa niya ay mga salita ni Agrona ay naglalaro, lalo na ang isang salita na tila minamaliit ang kakayahan ni Arthur mga lods. Umiiyak ka ba para sa mga langgam kapag natatapakan mo sila? Shesh mga lods, smooth ba? At yun na mga lods, mala silya elektrika pala itong torture ni Arthur mga lods kay Stefan. Ang napakalakas na surge ng light magic ay direktang lumapat sa ulo ni Stefan. At napasigaw na nga lang si Stefan ng ah! Habang ginagawa ang pag-torture kay Stefan, ay tila walang emosyon si Arthur mga lods. Inalis na ni Arthur ang kamay sa mukha ni Stefan. Si Stefan naman habang nakaupo ay napasabi ng parang sinusunog ako habang hinahabol ang hininga. Si Arthur ay nakatayo pa rin sa harapan at patuloy na may lightning magic sa mga play ay nakatingin ng malamig sa kanya at sinabing, medyo nababalisa at nalilito ang mga dulo ng iyong nerbiyos ngayon. Pero simula pa lang ito. Hinawakan ni Arthur si Stefan sa ulo at hinanda ang isa pang lightning magic iniipon sa palad. At papalapit na naman kay Stefan ang lightning magic. Makikita naman natin mga lods na takot talaga siya nang makita itong papalapit na naman sa kanya. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Habang gino-torture ni Arthur si Stefan ay may biglang naalala siya. Isang malapit na alaala patungkol sa past life niya na gino-torture din tulad ni Stefan ngayon. Napatingin si Arthur sa gilid at nakita ang reflection niya sa isang salamin. Makikita naman natin na si Arthur ay nagitlang-gitla mga lods habang si Stefan ay nanginginig sa aftershock ng lightning magic at napawikang, pakiusap, tama na, tumigil ka na, bakit mo ba sa akin ito ginagawa? Tumigil na sa pagpapahirap si Arthur at nakatayo na lamang sa harapan ni Stefan siya.
habang si Stefan ay napawikang, "Anong kailangan mo sa akin at ibibigay ko ang lahat ng kailangan mo?" Tugon naman ni Arthur na, "Ano nga ang pangalan mo?" At tugon din naman ni Stefan, "Bakit kailangan mong malaman?" Walang ano-ano ay nag-charge na naman kay Arthur ng lightning magic sa palad niya at sa sobrang takot ni Stefan ay sinabi niya ang kanyang buong pangalan mga lods, Stefan Vale. Kalmadong nakatayo si Arthur at sinabi na, "Stefan, alam mo ba ang iyong pamilya ay napaka-prominente, hindi ba?" "Tama ako, sumagot ka." At takot na sinabi ni Stefan na, Oo, tama ka." May kalmadong tingin si Arthur at sinabi kay Stefan na, "Hindi kita papatayin kung makikikooperate ka ng maayos. Malinaw naman yon. Ito ang mga kondisyon. Ang bawat sagot mo ay dapat tapat sa bawat tanong na aking itatanong. Malinaw naman siguro para sa iyo yon." Habang nag-release ng napakalakas na wind pressure si Arthur in just blink of an eye mga lods, makikita talaga natin ang enormous impact ng hangin sa paligid mga lods. Nabalot ng matinding takot at pressure si Stefan at utal-utal niyang nabanggit na, "Oo, malinaw, nauunawaan ko ang lahat." Naka-cross hand si Arthur at napasabi na lamang si Arthur ng, "Mabuti at nauunawaan mo. Ngayon, sisimulan na natin. Ngayon, pwede mo bang banggitin ang lahat ng mga pangalan ng members ng Vale family at ano mga relasyon mo sa kanila?" Nagsimula ng sumagot si Stefan mga lods, "Lucia Vale, aking ate. Izora Vale, aking ina. Carnal Vale, ang aking ama." Habang sinasabi yun ni Stefan, ay lumabas na lamang ang silhouette ng ama ni Stefan na si Carnal Vale sa isip ni Arthur at napabuntong hininga. Carnal Vale. Kilama ko na. Sa alaala ni Uto. Nakaupo si Stefan, takot na takot ang ekspresyon. Nagtanong ulit si Arthur kay Stefan na, "Ano ang awakening process?" Tugon naman ni Stefan na ang awakening process ay isang seremonya na ginagawa habang bata ka pa at maa-unlock mo ang unang marka upang maging isang tunay na mage. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Napahawak sa baba si Arthur at curious na idinagdag na tanong pa niya na anong kinaiba ng crest at mark. Kay Stefan, tugon naman ni Stefan, handang iniisip na hindi niya alam ang crests at marks. Sinabi niya kay Arthur na ang crests ay mas malakas kaysa sa mark na dapat nauunawain mo muna ang specific na type ng magic mo. Sa isipan naman ni Arthur na ang kailangan na lang niyang gawin ay pamukhain na mukhang ang aking tinutukoy ay kailangan ko lamang ng confirmation at ang crests ay mas mataas at malakas na level? Sa tingin ko. Itinanong ni Arthur kay Stefan ano ang stage na above sa marks at crests. May curious na reaksyon habang si Stefan naman ay medyo kalmado na at sumagot naman na matapos ang crests ay kasunod naman nito ay emblems at sunod ay regalias. Biglang lumapit si Arthur kay Stefan, nag-cross arm at may kaswal na tanong, gaano kalakas ang mga mages na regalias kaysa sa mga retainers? May gulat na ekspresyon si Stefan. Hindi ko alam, ang aking pamilya ay ang pinakamalakas lang na level ay emblem lang. Totoo ito, hindi ako nagsisinungaling, sa ngalan ng Vritra. Napabuntong hininga si Arthur. Sa isipan niya napasabi siya ng may paswear on the name of Vritra ka pa nalalaman na para bang ang Vritra ay gods. Sinabi niya kay Stefan na alam kong gaano karami ang mga emblem at regalia holders sa Decathensa na yon. Yumuko si Stefan at sumagot. Nag-aking commander ay isang emblem holder, pero ang sinasabi niya ay regalia holder siya. Hindi ko alam ang exact number talaga. Tumingin si Arthur ng dismayado kay Stefan at sinabi sa kanyang isipan na masyadong mababang rank pala ito kaya tuta-tuta lang nila. Ang pamilyang Vale pala ay may mababang antas pa. Biglang sumagot si Stefan, pero may alam ako. May sarcastic na ngiti at tingin, sinabi niya kay Arthur na ang aking misyon ay umatake mula sa forest at ang ibang soldiers ay manggagaling sa north simula ngayon. Tumalikod na si Arthur upang umalis habang si Stefan ay sumisigaw at sinabing, "Pwede mo na ba akong pakawalan, pakiusap? Magandang information naman ang aking binigay sa iyo, hindi ba? Kaya pakiusap,
pakawalan mo na ako. Hinawi na ni Arthur ang kortina at palabas na sa kubol, habang si Stefan ay sumisigaw habang sinasabi na, "Sinagot ko naman ang lahat ng tanong mo ng totoo at tapat, kaya pakiusap, pakawalan mo na ako." Sa labas ng kubol, sa loob ng headquarters, ang mga Elven soldiers sobrang busy. Makikita naman natin mga lods na ang daming sugatan sa nangyaring labanan. Ang ilan sa mga Elven soldiers ay may nasawi at ilan naman ay walang galos na sila ang nag-aasikaso. Sa harapan ni Arthur ay bumungad ang isang nakakalungkot na pangyayari mga lods na kahit sino ayaw makita na ito. Yung mamatay ang mahal mo sa buhay sa mismong harapan mo. Biglang nagsalita si Arthur at sinabi kay Stefan na, "Tulad ng sinabi ko, gusto kitang patayin." May sarcastic na ngiti si Arthur towards Stefan mga lods. Sa labas si Arthur ay papaalis sa headquarters at sinabi kay si Lena Aymaris, head ng Southeastern Unit sa Illinois, na huwag mag-atubiling itapon ang mga katawan ng Alak Ryan sa parang gusto nyo. At lumakad na papaalis si Arthur habang si Lena Aymaris, head ng Southeastern Unit sa Illinois, ay nakasaludo kay Arthur. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Lumipat ang eksena sa loob ng kagubatan. Si Arthur ay naglalakad tila wala sa wisyo ang kanyang isip habang patuloy na inaalala ang mga sinabi ni Agrona na patungkol sa pagpili kung saan siya panig at magmadali na sa lalong madaling panahon. At malapit nang lumala ang matinding war, papunda ito sa susunod na stage. Inaasahan niya si Arthur ay papanig sa kanya. Si Arthur ay napasandal na lamang sa malaking puno at napapikit at umupo dito habang iniisip ang mga bagay-bagay na tulad ng, "Mukhang kailangan ko tang sabihin na sa mga council ng patungkol kay Agrona." Tanong niya sa kanyang sarili at dagdag niya pa na walang nakakaalam sa matinding banta nito. At kumuha si Arthur ng bag ng tubig sa storage ring nito habang hawak-hawak ang bag ng tubig ng mahigpit ay tinuran pa niya na kahit isa ay walang nakakaalam sa paparating na sakuma bukod sa kanya at kay Sylvie. At kaya alam ito ni Sylvie mga lods kasi naman may contract yan sila ni Sylvie kaya kung anong iniisip ni Arthur ay magsisink in sa utak rin ni Sylvie. Sa tingin niyo mga lods naglilink din ang mga iniisip ni Arthur kay Agrona towards Sylvie mga lods? Sa tingin nyo, maglilink nga ba mga naiisip niya kay Agrona? Comment down below nga mga lods anong thoughts nyo. Habang umiinom ng tubig si Arthur mga lods, ay iniisip niya na sana na si Sylvie ay masanay na sa kanyang bagong katawan at kapangyarihan. At napa-close fist na nga lang si Arthur habang iniisip na mas control ko na ang kalooban ng aking dragon ngayon at naabot ko na ang white core stage. Habang napapahawak si Arthur sa noo ay napasabi siya sa kanyang sarili na mabuti na lang at iniwan ko si Sylvie sa kastilyo. Habang pumipikit na si Arthur upang magpahinga ng saglit ay bumalik na naman sa kanyang alaala ang mga sinabi ni Agrona na alam ko na sobrang natutuwa ang mga test subjects ko dahil nagagamit ko sila ng maayos. At pinakita dito ang mga malalakas na karakter ng kwento mga lods. Dagdag pa ni Agrona na sina Winsome, Aldir at ang iba pa ay Asuras level na. Aabandonahin nila ikaw, pati na ang Dikatin. Habang sinasabi ito ay may malisyosong ngiti ng villain si Agrona gamit ang katawan ni Sylvie. Lumipat ng eksena mga lods. Bumalik sa nakaraan, may tumatawag sa pangalan ni King Gray. May isang ilaw na nakatutok sa isang batang nakagapos sa isang upuan. Ito si King Gray mga lods. Sabi ng tumatawag sa kanya na, "Naririnig mo ba ako?" Si Gray ay naramdaman na tila nakatali siya ay pilit niyang pinapalagan ang pagkatali sa kanyang braso mga lods. Medyo takot na tumingin paharap si Gray at napasabi ng, "Sino kayo?" habang napabuntong hininga. May isang lalaking nakatayo sa harapan ni Gray at sinabing, "Ano ang huling bagay na iyong naaalala?" Sumagot si Gray habang nauutal pa, "Ay ang huli kong naaalala ay nanalo ako sa tournament." Habang naglalakad sa hallway ay may biglang lumapit sa akin na lalaki mula sa likod at pinatulog ako ng walang kalaban-laban. At lumapit sa akin ang isang napakalakas na babae at inalok ako na maging student niya. Tapos noon ay tinanggap ko ang kanyang offer. Habang nakaupo si Arthur bakas sa mukha niya ang discomfort sa nangyayari ngayon. Ipinakita ang pagmumukha ng dalawang kidnappers ng isa ay may piklat sa mukha at ang isa ay payat. Si Boy Payat ay nagtanong ng,
Anong pangalan ng babaeng sinasabi mo? At ano ang relasyon mo sa babaeng yun? At sa isip ni Boy Payat na kung sa tingin niya ay nagtatanong lang ako about sa babae, ay ang magiging tingin niya ay kinukumpirma ko lang. Patuloy na sumasagot si Gray. Ang pagkakaalam ko ang pangalan nun ay Lady Vera at noong sa tournament ko pa lang siya nakilala. At si Boy Piklat naman ay tinuro si Gray na sinungaling ka. At pinigilan siya ni Boy Payat at sinabing, pagkatapos mong manalo sa tournament, Gray, anong nangyayari pagkatapos? Sumagot si Gray, pagkatapos ng tournament ay pabalik na ako sa aking dorm nun. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Sumugod si Boy Piklat kay Gray at sinakal si Arthur at sinabihang nagsisinungaling ka na naman. Si Gray ay makikita natin na hirap na huminga sa ginagawa ng lalaki sa kanya. Itinaas ni Boy Piklat si Gray sa ere habang hawak-hawak ito sa leeg at sinasabing, sasabihin mo ba sa amin kung anong organisasyon ang nagpadala sa iyo para i-protect ang legacy? Makikita naman natin si Gray na parang mamatay na sa ginawa ng mga kidnapper sa kanya. Sa isipan naman ni Gray habang naghahabol ng hininga ay, anong pinagsasabi nila? Na organization at legacy na yan. Habang buhat-buhat ni Boy Piklat si Gray na may galit na tingin, ay itinapon niya na parang nothing happened lang si Arthur sa sahig mga lods. At si Boy Payat naman ay nakatingin lang mula sa likod. Si Gray ay napasigaw na lang sa pagkatapon niya galing sa itaas pahaba sa sahig ng malakas. Habang papawala na ang ulirat ni Gray, ay narinig niya pang sinasabi ng payat na kidnappers kay Boy Piklat na tanggalin mo ang damit ng batang kukunin ko ang white phosphorus. Maya-maya pagkagising ni Gray ay nakabalik na si Boy Payat na may hawak na 2 white phosphorus at sinabi na, naniniwala akong may information pa kaming makukuha sa iyo na kailangan namin at kailangan ka naming panatilihing buhay anuman ang mangyari sa ngayon. At sa isipan ni Boy Payat na, gaano kaya katagal ang makakaya mo, bata? Habang nakaupo si Gray sa bangko na takot, ay si Boy Payat ay binuksan na ang bote ng phosphorus at sinabi na kung talagang suspect ka, dapat humanda ka para dito at kung magkamali at ang among evidence ay magiging coincidence na lamang. Habang kumukuha siya ng puting powder sa bote, sinabi niya na mukhang magiging uncomfortable experience itong mararanasan mo ngayon. Habang lumapit na si Boy Payat kay Gray, ay nilagyan na niya ng puting powder ang dibdib ni Gray. At napatanong na lamang si Gray na, anong pinagsasabi mo? Ano yan? Sandali lang, anong ginagawa mo? Huwag, pakiusap. At si Boy Payat naman ay niliyaban na niya ang puting powder sa dibdib ni Gray na pasigaw nga lamang si Gray sa sakit habang lumiliyad ang apoy sa kanyang dibdib. Lumapit ulit si Boy Payat kay Gray at pinahid ulit ang puting powder sa tagiliran ni Gray. Napasabi na nga lang si Gray na, pakiusap, huwag mong gawin ito. At sa loob ng kwarto, maririnig na nga lang ang taning sigaw ni Gray. Kitang-kita sa mukha ni Gray na sobrang sakit talaga ang ginagawa sa kanya at hindi yun makatao. Mabilis lang maubos ang oras at sisindihan na naman nila ang bahagi ng aking balat. Pagod na pagod si Gray at hinahabol ang hininga ng binigyan ng pahinga ng mga kidnappers si Gray. At yun ang malaking akala ni Gray na matatapos na ang pagpapahirap nila sa kanya. Yun pala ay uulitin lang din ang nangyari mula sa umpisa. Makalipas ang ilang oras, si Gray ay takot na sinabi na, sasabihin ko na lahat ng gusto niyong malaman sa akin. Lahat sasabihin ko na. Habang binubuksan ni Boy Payat ang bote ay napasabi siyang, mabuti, mas maganda yan. Mayon may kwento ako para sa iyo at habang ikinikwento ko ito ay fill in the gaps ang gagawin mo. Habang inaalog ang bote ay dagdag pa niya na, dapat iwasan mong magkamali kung gusto kong hindi ito lumapat sa sensitive part mo. Malino ba yun? Kitang-kita ang takot ni Gray sa sinabi ng lalaki sa kanya. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell
para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Nagsimula na ang pagpapahirap ng kidnappers kay Gray. Sinabi ni Boy Payat na ang iyong pangalan ay Gray, si Headmaster Olivia Wilbur, siya ang nag-aalaga sa iyo nung sanggol ka. At ang orphanage ang iyong naging tahanan. Habang inaalog ang bote ng phosphorus ay dagdag pa ni Boy Payat, ito ang dati mong tahanan. Si Boy Piklat naman ay nakatingin ng seryoso kay Gray. Tanong pa ni Boy Payat na, nasa tamang landas ba ako, Gray? Si Gray ay isang pagod na tingin ang sinagot. Dagdag pa ni Boy Payat na, kaya kailangan namin ang iyong tulong. Lumapit ang kidnappers at sinabi na ang kasundaluhan ay binigyan ka ng pagsasanay bilang isang legacies protector. Tama? Sumagot si Gray, ang aking natapos ay second lang sa Withholm Military Academy at wala akong masyadong naging training nung nakaraan. Gulat na sinabi ng lalaki na, so, sinasabi mo ba sa akin na natalo mo ang 2 skilled co-combatants na walang purong pagsasanay? Takot at pawisan na sumagot si Gray na ang aking kaibigan ay tinulungan ako, pero tumigil magsalita si Gray at si Boy Payat ay sinabi niya na bakit si Wilbur ay hinayaang mag-assume ng ganon at hinayaang ang legacy ay lumabas ng parang normal at maglakad-lakad sa labas na may masamang 2 ordinary children. Nagtanong si Gray sa lalaki ng ano ba ang legacy na sinasabi mo? Hindi ko pa naririnig kahit kailan yan sa tanang buhay ko. Lumapit ang kidnapper kay Gray nang may nakakatakot na tingin at sumagot ang Boy Payat na may 2 bagay kang dapat malaman, Gray. Habang binubuksan ng bote ay sinabi pa niya na ang organization na nagpadala sa iyo ay para protektahan ang legacy at hanggang saan ang saklaw ng pagbibigay ng tulong ng bansa sa trade-in sa pamamagitan ng pampublikong anunsyo kay Lady Vera bilang iyong mentor. Ang kidnapper ay nilagyan ng power ang pisngi ni Gray ng power. At si Gray naman ay takot na takot, kitang-kita sa mukha niya ang takot habang sinabi na, please, wag mong ituloy yan. Si Boy Payat ay handa na upang siluban si Gray. Kitang-kita sa pagmumukha ni Boy Payat na wala siyang pakialam sa mangyayari kay Gray. Habang sumagot si Gray na, hindi ko alam. Ang takot sa mukha at mata ni Gray ay bakas na bakas habang papalapit ang apoy sa kanya at napasabing, hindi ko alam talaga. Habang nakatayo ang mga kidnappers at si Gray ay takot na takot, may biglang mula sa kawalan may isang dagger ang lumitaw tungo sa mga kidnappers. Si Boy Piklat ay napansin agad ang paparating na dagger. At bagag sapol si Boy Payat sa leeg, mga lods. Sa leeg ang tama, mga lods. Durog talaga, mga lods. Patay talaga nang wala sa oras si Boy Payat, mga lods. Sa leeg din, sa leeg. Si Boy Piklat naman ay napasigaw na lamang sa sobrang gulat at napasabi ng, what the heck? At boom! Nag-dash in na nga ang Lady Vera na para bang si Benedetta, mga lods. Ang lakas ng impact talaga kay Boy Piklat, mga lods. Na one tap lang siya ni Lady Vera, mga lods. Talagang kaladkad din ng mga lods. Boom! Dikit sa pader si Boy Piklat, mga lods. Samantala si Gray ay nakayuko lang, tila walang pakialam sa nangyayaring labanan, mga lods. Bigla nang nagsalita si Lady Vera ng, ligtas ka na, kiddo. Para bang sa JK lang, no? Tudo at Yuki, mga lods. Napaiyak na nga lamang si Gray nang nakita si Lady Vera, mga lods. Si Lady Vera naman, lods, ay tila naawa kay Gray nang makita niya ang kalagayan niya, mga lods. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito, mga lods. Huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa YouTube channel natin at mag-follow sa Facebook page. Salamat sa panonood. See you sa next recap. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!